Magandang araw sa inyo mga buddies, no? Si-share ko lang sa inyo yung experience namin this past few days sa nangyari dito sa alaga namin Pomeranian. Bali, kinaumagahan nung pinakain namin siya, nagulat na lang kami kasi after niya kumain, bigla siyang nag-poop ng napakaraming dugo. Nagulat kami doon, di namin in-expect bakit siya tumain ng ganun or dumumi siya ng ganun. So, nung nangyari yun, pag-pop niya ng dugo, ang ginawa ko, kumuha ko ng asukal sa tubig, pinainom ko sa kanya. Kasi wala pa kaming stock nung dextrose powder, kaya yung ginawa kong first aid sa kanya, asukal, then tubig, para hindi lang siya ma-dehydrate. Then after nun, dadalhin ko siya dapat sa vet, pero medyo malayo kasi hindi nadala namin yung vet sa kanya. Kaya nag-decide ako na hindi muna siya dalhin kasi baka mas stress siya sa biyahe, baka mas lalong lumala yung kondisyon niya. Yung una, yun, pag naiisip mo naman na nag-poop yung alaga mo or yung pet mo ng dugo, tapos malangsa, isipin mo agad parbo. Pero ako kasi, inisip ko noon hindi siya parbo. Kasi since 2 days hindi siya nakalabas ng cage niya dahil may ginagawa dun sa likod namin. Sure ako na hindi yun parbo. Ang iniisip ko kaya siya nagpoop ng dugo dahil meron siya nakain o na hindi dapat sa kanya o bawal sa kanya. Kaya yun yung nag-trigger or nag-cause ng pagdumi niya ng sobrang daming dugo. Yung nakita namin mga sintomas dun sa alaga namin, every time nakakain siya, sinusuka niya din. Then once na dudumi siya, meron siyang kasamang dugo. Tapos kahit iinom lang siya ng tubig or papainumin mo lang ng tubig, mamaya isusuka or idudumi niya din yun na may kasamang dugo. Tapos may mga times din na hindi siya kumakain. Wala siyang ganong kumain. Kaya ang ginagawa namin, pina-force feed namin siya. Tapos pinapainom namin siya ng tubig na may kasamang na may dextrose powder para hindi siya ma-dehydrate. Tapos ang ginawa ko, nag-research ako sa YouTube kung ano ba yung possible cause or yung sakit talaga ng alaga namin. So yun yung napanood ko sa YouTube, yung sakit or yung mga sintomas ng sakit niya, pasok dun sa tinatawag nilang HDE o tinatawag nilang hemorrhagic gastroenteritis o pwede ring tawaging bloody diarrhea. Ang cause nito, possible may nakain na bawal yung aso sa kanila or may nakain na foreign object na possible na nagda-damage dun sa loob ng katawan ng alaga natin. Ang kaibahan niya lang sa parvovirus, itong HGE, hindi siya communicable o hindi siya nakakahawa unlike dun sa parvovirus. Deadly and nakakahawa siya. Same sa HGE, deadly din naman to pagka hindi natin na-cure or hindi natin naagapan. So yun, nung na-confirm ko na or meron na akong idea kung ano yung sakit ng alaga namin, nag-decide na ako na tumawag dun sa vet namin, which is yung Petmania. Especially, contact namin doon si Doc Junli. Siya talaga yung mahawak or nag-handle dun sa mga alaga namin. Yun, nung na-confirm ko, tumawag ako kay Doc Junli, nag-message ako sa kanya, in-explain ko kung ano ba yung nangyari dun sa alaga namin, in-explain ko na hindi siya lumalabas o hindi siya nakalabas ng cage ng 2 days. Then sure ako na hindi siya parvo. Tapos in-explain ko na possible may nakain na bawal yung aso namin na hindi pwede sa kanya. Tapos after nun, binigyan niya ako ng reseta. 2 gamot yung reseta niya sa akin. Ito ipapakita ko sa inyo para makatulong din in case na merong nangyari sa mga alaga nyo na same dun sa case na nangyari sa alaga din namin. Ito yung 2 gamot na nareseta sa amin, yung metronidazole na pinapainom ko ng twice a day. 1.5 ml lang siya, morning saka evening pinapainom ko siya. Then yung isa naman yung Colimmoxin.
Pinapainom ko siya. Antibiotic siya. Once a day ko lang siya pinapainom. Every morning. 1.5 ml din. Yun, bali yung mga gamot na to, meron naman siyang direction kung paano nyo siya papainom sa mga alaga nyo. Sundin nyo na lang siya. Or yung na-recommend sa inyo nung vet nyo. Simula nung pinainom ko to dun sa alaga namin na may sakit na HGE, twice pa lang siya nakakainom, meron na siyang result agad. Ayun, bumalik na sa normal yung poop niya. Hindi na siya nagdadiarrhea, hindi na siya dumudumi na malala. Yun, ang kagandahan dun, nung napainom ko siya nito, wala nang dugo na lumabas dun sa poop niya. Ang nangyari lang nung nag-poop siya, medyo basa pa din. Siguro part yun ng process na nag-heal na yung alaga natin. Tapos, yun, sa patuloy-tuloy na pag-inom niya ng mga gamot niya, ngayon malakas na yung alaga namin. At masasabi ko na totally heal na siya. Yun, nagpapasalamat ako sa Petmania, especially kay Doc Junli na ang bilis makontak. At syempre, nagpapasalamat din ako kay Lord. Pinagaling niya yung alaga namin. Yun, sa mga fur buddies, sa mga pet buddies natin dyan na nakaka-experience ng same na nangyari sa case namin. Ito po yung videos na pwedeng makatulong sa inyo para makarecover or gumaling yung mga alaga nyo. Ayun lamang po, maraming salamat.